Ang pumada ay isang tradisyonal na pamporma sa buhok na may malalim na bahagi sa kasaysayan ng kulturang Pilipino at naging pangunahing simbolo ng maayos na pag-aayos ng sarili para sa mga kalalakihan sa bansa. Ang produktong ito ay nagmula sa Europa kung saan ang salitang pomade ay hango sa salitang Pranses na pomade at mula sa salitang Latin na pomadum na ang ibig sabihin ay mansanas. Dahil ang mga unang anyo nito noong ika-18 siglo ay gumagamit ng minasang mansanas, taba ng hayop tulad ng taba ng oso at iba pang mababangong langis. Sa pagpasok ng 1900, partikular na noong 1920 at 1930, ang paggawa ng pumada sa daigdig ay nagbago nang palitan ng halayang petrolyo o petroleum jelly at beeswax ang taba ng hayop upang maging mas malinis at ligtas sa buhok. Ang makabagong formulasyon na ito ay nagbigay daan sa malawakang produksyon ng mga pamporma sa buhok sa buong mundo. Nakalaunan ay dinala ng mga dayuhang sistema at kalakalan patungo sa mga baybayin at lungsod ng Pilipinas. Nakanatingang pumada sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, partikular sa simula noong taong 1898 na magsimula ang malawakang impluwensya ng kulturang kanluranin sa bansa. Sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga daungan para sa mga imported na produkto at ang pagtatatag ng mga modernong sinihan, ang mga Pilipino ay nakakita ng mga banyagang artista na may makikintab at maayos na gupit ng buhok. Ang pagpasok ng mga produktong gawa sa Estados Unidos tulad ng Murray's Superior Pomade na binuo noong taong 1925 ni C.D. Murray ay mabilis na tinangkilik ng mga may kayang Pilipino sa Maynila. Ang mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa bansa ay nagsilbi ring mga buhay na halimbawa ng malinis na itsura na nagtulak sa mga lokal na barbero na mag-aral ng mga bagong estilo ng gupit at gumamit ng pumada upang mapanatili ang bagsak at makintab na ayos ng buhok sa kabila ng mainit na klima. Sumikat ng husto ang pumada sa Pilipinas mula dekada 30 hanggang dekada 60 dahil ito ang naging pamantayan ng pagiging isang tunay na ginoo o dapper gentleman. Sa mga panahong ito, ang pagkakaroon ng maayos, makintab at nakasuklay na buhok pabalik ay nagpapakita ng mataas na antas ng disiplina, kalinisan at urbanisidad ng isang lalaki. Ang mga sikat na personalidad sa pelikulang Pilipino tulad ni Rogelio de la Rosa noong dekada 40 at kalaunan ay si Fernando Poe Jr. ay nagpakita ng mga stilong slick back at pompadour na naging mitya ng pangkalahatang paggaya ng mga kabataan. Bukod dito, ang pumada ay naging abot kaya para sa masa dahil nagkaroon ito ng mas maliliit na pakete o sachet na mabibili sa mga tindahan. Kaya kahit ang mga ordinaryong manggagawa at magsasaka ay nagagawang mag-ayos ng buhok tuwing linggo bago magsimba o mamasyal. Mayroong mga natatanging tatak ng pumada na tumatak sa isipan at naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino noong nakarang siglo. Ang isa sa mga pinakasikat na banyagang tatak ay ang Brielle Cream na nilikha noong taong 1928 sa Birmingham, England ng kumpanyang County Chemical Company. Ang produktong ito ay sumikat dahil sa kanilang tanyag na slogan na "A Little Double Duya" na nagpapakita ng konting pahid lamang ay sapat na upang mapanatili ang ayos ng buhok sa buong araw. Bukod sa Brielle Cream, naging bahagi rin ng kulturang Pilipino ang tatak na Three Flowers o Tres Flores Brilliantine na gawa ng kumpanyang Richard Hadnot mula sa Estados Unidos na kilala sa kanilang napakabangong amoy bulaklak at likidong anyo. Hindi rin mawawala ang produktong Vitalis na isang sikat na hair tonic at pomada noong dekada 50 na madalas gamitin ng mga kalalakihan upang maiwasan ang pagkatuyo ng anit habang pinapanatili ang kintab ng buhok. Bukod sa mga kanluraning produkto, ang merkado ng Pilipinas ay pinagharian din ng mga tatak na nagmula sa Asia at mga lokal na distribusyon na mas malapit sa panlasa ng mga mamamayan. Ang Tancho Teak na nilikha noong taong 1933 sa Japan ng kumpanyang Mandom Corporation na dating kilala bilang Kinsuru Perfume Corporation ay opisyal na ipinakilala sa Pilipinas noong taong 1958. Ang Tancho ay nakilala sa kanyang natatanging berdeng kulay, amoy at solidong anyo na parang pandikit na nakalagay sa isang silindrikong lalagyan na naging dahilan upang maging paborito ito ng mga ama at lolo dahil hindi ito madaling matapon. Mayroon ding mga mas murang alternatibong tulad ng Superman Pomade, X7 at Golden Boy Quality Pomade na naging sikat sa mga lokal na palengke noong dekada 50 dahil sa mababang presyo na abot kaya ng mga mag-aaral at karaniwang mamamayan. Alam mo ba na ang salitang pumada ay direktang hinango ng wikang Tagalog mula sa wikang Espanyol na pumada? Ngunit ang paggamit nito bilang pamporma sa buhok ay hindi lumaganap noong panahon ng Espanyol, kundi noong panahon ng mga Amerikano. Noong ika-19 na siglo sa ilalim ng pamamahala ng Espanya, ang mga Pilipino ay gumagamit ng mga tural na langis tulad ng langis ng nyug o gugo upang linisin at ayusin ang buhok. At ang pumada ay tumutukoy lamang sa mga medikal na pamahid sa sugat o balat. Nang magbago ang takbo ng kalakalan at pumasok ang mga produktong petrolyo sa kanluran, ang lumang salitang Espanyol ay muling ginamit ng mga Pilipino upang tukuyin ang bago at malapot na pamporma sa buhok na nagmumula sa mga dayuhang bansa. Dahil dito, ang terminong pumada ay nagkaroon ng bagong kahulugan sa kasaysayan ng sining ng paggugupit at pag-aayos ng buhok sa Pilipinas. Alam mo rin ba na ang sikat na tatak noon na pumada na Tancho Tique
o Tancho Tik ay gumamit ng mga tanyag na Pilipinong artista upang mas lalong mapalapit sa mga mamamayan noong huling bahagi ng dekada 60. Ang sikat na aktor na si Vic Vargas na kilala sa kanyang pagiging matipuno kasamang sikat na grupo ng mananayaw na Aldeguer Sisters ay pinangunahan ng mga patalastas sa telebisyon na nagpapakita ng paggamit ng berdeng pomada. Ang patalastas na ito ay naglalaman ng mga masiglang indak at sayaw na nagpapatunay na kahit anong tindi ng galaw ay hindi masisira ang ayos ng buhok kapag ito ay nilagyan ng tancho. Ang estratehiyang ito sa marketing ay nagbuwang ng malaking benta at nagpatatag sa tancho bilang isang kultural na tatak na sumasalamin sa modernong kabataang Pilipino sa mga panahong iyon. Alam mo ba na ang tradisyonal na pomada na gawa sa langis at petrolyo ay hindi natutuyo o tumitigas sa buhok? Kabaligtaran ng mga modernong hair gel na nagiging malutong kapag naiinitan. Ang katanging ito ay tinatawag na recambable na nangangahulugang maaring muling suklayin at ayusin ng isang lalaki ang kanyang buhok sa buong araw kahit magulo ito ng hangin o sombrero. Ang tanging kailangan lamang gawin ng mga lalaki noon ay magdala ng isang maliit na suklay sa kanilang bulsa sa likod ng pantalon at muling isuklay ang buhok pabalik upang bumalik ang kintab at ayos nito. Gayunpaman, ang pangunahing kahinaan ng oil-based na pomada ay ang hirap ng pagpapatanggal nito sa buhok dahil hindi ito tinatamaan ng simpleng tubig. Kaya nangangailangan ito ng paulit-ulit na pagsashampoo o paggamit ng dishwashing soap ng ilang mga kalalakihan upang tuluyang maalis ang langis sa kanilang anit. Nagsimulang dumanas ng matinding pagbaba sa katanyagan o nalaos ang pomada pagdating ng dekada 70 at dekada 80 dahil sa pagbabago ng kultura at pagpasok ng mga bagong alternatibong produkto. Ang pag-usbong ng counterculture movement at ang impluwensya ng mga sikat na bandang tulad ng The Beatles ay nagdala ng bagong usok kung saan mas ginusto ng mga kalalakihan ng mahaba, malambot at natural na bagsak na buhok. Ang makapal at matigas na anyo ng buhok na gawa sa pomada ay nakitang makaluma at tradisyonal na hindi tugma sa lasa ng mga kabataang nagre-rebelde sa lumang sistema. Kasabay nito, ang pag-imbento at paglaganap ng mga produktong hair gel na water-based, hairspray at hair wax ay nagalok na mas madaling pagpipilian dahil ang mga ito ay madaling hugasan gamit ang ordinaryong tubig at hindi nag-iwan ng malagkit na pakiramdam sa mga unan at kagamitan. Sa pagpasok ng ika-21 siglo, partikular na simula noong taong 2010, ang pomada ay nakaranas ng muling pagkabuhay o renaissance sa Pilipinas dahil sa pagbabalik ng interes sa mga klasikong gupit tulad ng undercut at fade. Ang muling pagsikat na ito ay pinangunahan ng mga bagong lokal na negosyante na nagtatag ng mga modernong barbershop at gumawa ng mga makabagong pomada na madali ng hugasan ngunit nagpapanatili pa rin ng klasikong kintab at kapit. Ang pag-aaral sa kasaysayan ng pomada sa Pilipinas ay nagpapakita ng malaking ugnayan ng dayuhang impluwensya at lokal na pag-angkin sa mga usaping may kinalaman sa personal na pag-aayos at porma, mula sa pagiging isang produktong hangos taba ng hayop at mansanas sa Europa hanggang sa maging isang solidong berdeng pomada na naging bahagi ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ang pomada ay nag-iwan ng isang mabangong alaala na patuloy na nabubuhay sa kasalukuyang henerasyon. Ang pagbabago ng mga anyo nito mula sa tradisyonal na oil-based patungo sa modernong water-based ay patuloy na ang kultura ng pag-aayos ng buhok ay patuloy na sasabay sa agos ng panahon habang pinapanatili ang paggalang sa mga klasikong tradisyon ng nakaraan.